hanapin ang short form mission para po, ito po yung gathering song natin. Okay po mga kapatid, maupo po muna tayo saglit. So magandang gabi po sa lahat. Ang ating pong tema ngayong chapter assembly natin is Give God Your Worries. Yan, give God Your Worries. Ibig sabihin, surrender everything to God and let God guide and work para sa buhay natin. So, alam niyo po mga kapatid, minsan hindi natin maiiwasan ang dami nating worries sa buhay. Di ba po? Amen po ba? Amen. Minsan yung trabaho natin, actually po kami kanina, talaga ang dami pa naming i-fix. Nagbigay ko tayo ng schedule na 5:30, pero wala pong naka-perfect na magdating ng 5:30. Ang dami nating worries sa buhay. Actually po, before po kami pumasok, alam po natin lahat, bago kami pumasok sa nagiging couples for Christ, ang daming worries sa buhay na nangyari. Minsan natanong ko sa sarili, parang ang bigat ng buhay natin. Kahit nasa community na tayo ng couples for Christ, ang bigat ng buhay. Pero alam niyo po, brothers and sisters, may time po na dumating sa buhay namin na sobrang-sobra na talaga. Hindi na namin alam kung anong gagawin. Minsan nagkaroon na kami ng bangayan. Kasi ang dami naming inaalala sa problema sa bahay, pamilya, lalo na financial. Dumating sa point na sabi ko, hindi na namin to kaya. Kaya ang ginawa ko, sabi ko, bahala ka na Lord. Nag-serve ako sa simbahan, lahat. Ang oras ko, binuhos ko doon sa simbahan. Alam niyo po, nagtaka ako, dumating yung point na kapag isurrender para na pala natin ang lahat-lahat sa Diyos, ang Panginoon ang siyang nagbibigay ng activities, siya yung nag-organize ng oras natin. Nagtaka po talaga, grabe, very impossible na bagay, pero nangyari. Siya yung nag-organize ng oras kung kailan tayo pupunta sa simbahan. Siya yung nag-organize ng oras kung kailan tayo pupunta sa community, sa Couples for Christ. Hindi din niya sinira ang oras para sa trabaho, para sa ating mga racket, o kung ano-ano pa. Kasi dumating talaga yung point na kami talaga nagkaroon na kami ng bangayan. Kasi grabe na kabisi, ganyan. So yung tapos dagdag pa yung problema, yung suliranin sa bubuhay. Kaya sabi ko, grabe na ito. Dumating yung point, sabi ko, bahala na, serve na ako ng serve. Alam niyo po, isa din po na inayos ng Panginoon. Nagtaka ako, bigla na lang sa bawat na mission namin minsan, pag magkaroon kami ng pagsiserve as MLK, mag-service, si Mrs. sumama din si Eileen. Sama ako doon. Dumating sa point, pati yung mga bata nasa simbahan, pero po, yung trabaho namin hindi napabayaan. Magtaka po tayo mga kapatid, kasi dati wala pa mga Couples for Christ. Busy tayo. Pero ngayon, nandyan na yung Couples for Christ. Pero
nagawa pa rin natin yung trabaho natin sa school, sa opisina. Nagkaroon pa rin tayo ng time na magpunta tayo ngayon dito. Sabi nga, if we give all our worries to God, God guide and plan for our life. Yun po mga kapatid ang ginawa niya. Sabi nga sa 1 Peter 5 verse 7, give all your worries and cares to God, for He cares about you. Yun po yung mensahe ng Panginoon sa atin ngayong gabi mga kapatid. Sabi nga, leaders have lot to worry about. Yung leader, grabe din. Alam niyo po, nung binigay sa amin yung chapter head, iyak talaga. Talagang nakakaiyak kasi number 1 na inaalala namin, alam po natin yung sitwasyon, financial, number 1. Pero, inayos ng Panginoon. Biglang dumating, sabi ng ating mga kapatid, hayaan mo yan to, ang financial. Kami nang bahala magpulong. Kasi ang lahat naman tayo, lahat ng couples for Christ, kung mayroong isa sa atin na mayroon, parang mayroon na rin lahat ng community natin. Tingnan niyo po mga kapatid, ginamit ng Panginoon yung community para ang problema ng isa ay masusolusyonan ng lahat. If we give all our worries to God, everything is possible. Yun po yung mga kapatid. Sabi nga ng isang leader, si Richard Crickbaum, sabi niya, leaders do not pray to inform God of what is happening. He already knows, and they do not pray to get Him to do what He wants. He already wants what is best for everyone involved. Alam ng Diyos kung ano ang best para sa ating lahat. Kaya, we have to surrender everything to God at hayaan natin ang Diyos ang siyang kumilos sa buhay natin. Kung mayroon tayong problema about Diyos, ang Diyos ang mag-organize. Kung mayroon tayong problema about sa mga suliranin at bahay, ang Diyos ang gumawa niyan kapag sinusurrender natin ang lahat. Kaya mga kapatid, ngayon pong gabi ay tayo po yung magpupuri sa ating Panginoon. Magpasalamat tayo dahil binigyan tayo ng pagkakataon na